Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, matindi itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Bato de la Rosa ipapa-expel na sa Senado at Marcoleta haharangin ang warrant ng ICC. Abay mantakin nyo naman po mga kaibigan. No show pa din sa Bicam itong nasabing senador at wala man lang abiso. Kinall out na siya ng mga kasamahan niyang senador pero wala pa din. Deadma ang mga Duterteng senador. Ang kinakagalit pa ng mga kababayan natin, abay tuloy-tuloy ang sahod at may bonus pa itong malapuganteng senador. Kaya naman, ikinasa na ang planong pagpapa-expel kay Bato de la Rosa sa Ethics Committee dyan sa Senado. Dahil no choice din ang senador, expel at posas din ang bagsak. Pero itong si Marcoleta, abay to the rescue. Haharangin ang warrant ng ICC. Abay tulad lang ba ito sa pagharang niya sa ninakaw ng mga diskaya na ayaw ipabalik sa gobyerno? Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na muna natin ito mga kaibigan. Absent na naman po itong si Bato. Ang sabi ng kanya mga katropang makadilis, hindi daw nagtatago, nagpapahinga lang. Dahil nga sa patuloy na kabalbalan umano ni Bato, abay heto ang inaabangan ng lahat, ang matinding aksyon laban nga dito kay Bato de la Rosa. Ang dilema ni Bato is meron bang warrant o wala? Kung merong warrant, edi magtatago siya, di ba? Kung walang warrant, pwede siya ma-expel sa Senado. Hindi sabihin nag-a-absent siya na walang warrant. Kasi lumalabas na talagang takot. Di ba? Na kailangan, kaya lang pala matatapang itong mga to dahil nasa poder sila na kaya nila, napapalibutan sila ng mga nauutusan nilang pumatay ng mga tao. Pero pagka wala ng ganun, yun, lumalabas yung tunay na pagkatao. So ibig sabihin mga kaibigan, no choice talaga itong si Senador Bato de la Rosa. Kung patuloy na magtatago siya, abay sigurado ma-expel ito sa pwesto bilang senador. Pero kung papasok naman siya, aba, di natin alam, baka biglang isampal sa kanya. Oo, yung kanyang warrant of arrest galing sa ICC, o di kulong siya, o di isasama siya sa dahig. Pero makakasama naman niya itong kanyang tatay Digong. Talagang, alam mga kaibigan, bangungot ito. Oo, kay Senador Bato. Talagang ito mga kaibigan yung dilema ni Bato de la Rosa. Talagang kahit anong side yung piliin niya, talagang malilintikan siya dito. Kumbaga wala siyang takas. Oh, ay nako talaga. Kasi hindi naman niya sasabihin na unjustly accused siya or persecuted siya. Kasi saksing buhay tayo lahat. Nakita natin yung mga ginawa nung panahon niya. Tapos siya mismo yung author ng Oplan Double Barrel eh. Black and white yun. Nakalagay doon, reference verbal directive of Duterte, di ba? To neutralize yung mga drug addicts. Maliwanag yung ebidensya. And ito yan, tumatakbo yung metro niya sa Senado ha. Kasi talagang pa-file namin ito ng ethics case. Na pag hindi siya nagpapapasok, pwede siyang i-expel. Sabihin na natin initially suspend, pero how long can he keep this up? By next year, ganon, di ba? Pero by 2028, by 2027, maliwanag na ito na talagang isinantabi niya yung mandatong ibinigay sa kanya ng taong bayan. There is no excuse anymore. He should be expelled. So, by 2028, 13 na kandidato na ang kukuhanin. Top 13 na sa Senado. Para yung remainder of the second term niya ay iba na ang representative. Yung magpapapasok naman. Kasi sinayang niya yung mandatong binigay sa kanya ng taong bayan. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung aksyon ni former Senator Trillanes. Alangan naman kasi na hayaan natin yung mga kapalpakan ni Bato. Wala namang kasing rason para umabsent pero tuloy pa din ang pagtatago at hindi na niya magampanan ang trabaho niya bilang senador. Tapos, ang matindi, tuloy-tuloy ang sahod. Ano yan? Sobrang swerte naman mga kaibigan ng mga ganitong klaseng senador, no? Sayang ang pera ng taong bayan na pampasahod sa mga walang kwentang senador. Kaya dapat lang talaga na ma-expel na yan. Pero sabi naman po ng mga makadilis, dapat tuloy pa din ang sahod at hindi pwedeng sibakin sa pwesto si Bato.
dahil binoto daw siya ng taong bayan. At papasok din naman siya pag may assurance daw na walang warrant ang ICC at proprotektahan siya ng Senado. Ang tindi talaga. Tapos meron pa silang hirit mga kaibigan na dapat daw siguraduhin ng gobyerno ni Marcos na hindi siya ipapahuli. Matindi talaga. Yan ang sinisigaw mga kaibigan ng mga makadilis. Kaya heto naman ang sagot ni former Senador Trillanes. Ito kasi hindi lang siya nag-a-absent. Kung hindi siya talaga nagpe-perform. 'Di ba? Walang bills and resolutions na pinapasa, 'di ba? Wala ni Oy. Kaya ano 'yan? Para saan yung budget na binibigay ng Senado para sa kanyang opisina? Kasi yung mga staff niya pwedeng i-absorb na 'yan ng Senate Secretariat. Totoo. Pero yung MOE niya, hindi na dapat ito ni-release kasi wala naman siyang output. Etong kay Bato, parang ito yung kay Senator Ping Lacson. Nung nakasuhan siya ng double murder, nagtago rin siya. Ang pananaw ni Senator Lacson noon, he was unjustly accused dito sa crime na to, kaya hindi niya hinarap. Pero ang nangyari noon, after 9 months na nag-absent siya, naging fugitive siya, pinadlock yung kanya opisina. At yun ang nangyari doon. Kasi hindi na ma-justify ng Senado bakit nagre-release pa ng pondo sa opisina niya. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi na ito bago sa Senado, itong sitwasyon ni Bato de la Rosa. Kaya pwede talaga na matanggalan siya ng sahod, benepisyo at kung ano-ano pang pribilehiyong meron siya ngayon. Linawin lang natin mga kaibigan na itong kay Senador Lacson, nagtago silang pareho ni Bato. Pero ang pinagkaiba, si Lacson, pinag-initan po talaga yan. Pinersecute nung panahon ni Gloria. Pero itong kay Bato, malinaw mga kaibigan, may ebidensya. Kaya nga yung Tatay Digong nila nasa The Hague. Di po ba? Anong sabi nga pala ni Bato mga kaibigan nung nakaraan lang? Sabi niya, sasamahan ko ang aking Presidente Duterte sa The Hague. Handa akong sumuko sa batas. Pahayag niya po yan noong March 12, 2025. Sabi nga natin dati, ang sweet naman ni Bato at napaka-loyal niya sa kanyang amo na si Duterte. Tapos ang tapang pa niya mga kaibigan laban sa ICC. Eto, anong sabi niya? Hindi ako natatakot. Bring it on. Galing mga kaibigan. Go ahead. Make my day, Mr. Trillanes. Aba, sumama ka mag-serve ng warrant. Ikaw mismo magposas sa akin. Ang galing mga kaibigan Biglang dumating yung November 8. Sabi ni Ombudsman Remulla, Bato, may warrant ka galing sa ICC. Ayun mga kaibigan, nagtago. Diba? Ang tindi. Kaya naman may matinding payo si former Senator Trillanes dito kay Bato. Total, malambing siya at matapang, diba? Eto, pakinggan mo to, Bato. Ang advice ko sa kanya, para makatulog na lang siya na mahimbing, i-ano niya na. Harapin niya na ito, magpunta na siya, mag-volunteer na siyang magpa-deport sa The Hague. I-surrender siya doon para masamahan niya si Digong, di ba? At mapahay moral niya doon, mabantayan niya. Kumbaga, pakita niya yung kanyang loyalty kasi tama. Sinasabi niya naman niya na everything that he is and whatever he has, galing yon lahat kay Digong. Di ibigay niya, di ba? Ibigay niya yung, pakita niya yung loyalty niya. I-reciprocate niya yung grasyang natanggap niya na yun. At mas madali pang makatulog. I tell you, mas mahirap makatulog ng isang fugitive. Well mga kaibigan, totoo naman yung sinasabi dito ni former Senator Trillanes. Mas maganda nga naman talaga na sumuko na lang etong si Bato. At kung totoong mahal niya si Tatay Digong nila, samahan niya after all. Yun din naman kasi ang lagi niyang sinasabi sa harap ng mga supporters nila. Kasama si Bongo. Tulad na lamang mga kaibigan, itong si Marcoleta at si Baba Aimee. Siyempre, to the rescue itong mga to. Imbis na papasukin itong si Bato sa Senado, abay mas tinanong pa nila kung may warrant ba talaga. At talagang sinasabi, pinapangalandakan na labag daw sa batas itong ginagawa ng gobyerno ni Marcos na pilit, ginigipit itong mga Duterte. Aba matindi mga kaibigan. Tingnan natin to.
Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Eh, sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Kinakailangan na si Sen. Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Pagka ba naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang mamamayang Pilipino? Wag na yung senador. Kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Grabe mga kaibigan, no? Na naman, sana na lang yung mga ganyang reklamo ninyo, diretso na lang ninyo sa Pangulo natin. Di ba? Tignan natin kung may magagawa kayo. Yun lang naman yun eh. Tsaka ibang klase talaga mga kaibigan, itong mga makadilis o itong mga makaduterteng senador, lakas mang gaslight. Imbis na kastiguhin itong tropa nila na si Bato, di ba? Yung warrant pa mismo ng ICC ang hinahanap. Hanapin nyo si Bato. Di po ba? Nakakagalit kasi. At ay nako, garapala ng pahayag ni Marcoleta at ni Baba Aimee. Kapag kaalyado, handang harangan ang hustisya. Kapag ordinaryong mamamayan o Pilipino, walang proteksyon mga kaibigan. Sinasabi nilang labag daw sa batas ang ICC warrant. Pero bakit noong panahon ni Duterte, wala din naman nagawa yung pagharang at pag-question ng mga makaduterteng senador, di ba? O nagsayang lang sila ng pera ng mga hearing sa pangunguna pa mismo ni Bato de la Rosa, ni Aimee, Marcoleta, nandyan lahat yung mga makaduterteng senador. May nangyari ba? Wala. Panay pag-grandstanding. Di po ba? At saka kung labag ito, di dapat sumang-ayon na sa inyo ang Supreme Court. Doon pa lang mga kaibigan Kung talagang may prinsipyo po kayo, no, dapat pantay ang batas. Hindi pwedeng piling-pili lang Kung kaalyado, protektado, ganon. Ang ICC ay huling takbuhan ng mga biktima kapag bigo ang local justice natin. At naramdaman po natin yan. Ang pagtanggi nyo ay malinaw na takot kayo sa pananagutan. Alam na alam natin yan paano? Ganyan yung amo nila, di ba? Takot sa accountability. Lakas mang gaslight. Tapos mga kaibigan, hindi ito usapin ng soberanya. Usapin ito ng konsensya. Ang pagharang sa ICC ay hindi pagtatanggol sa bansa. Pagtatanggol ito sa sarili at sa kaibigan po nila. Tsaka mga kaibigan, di ba? Ito lang kasi yun Kung wala silang kasalanan, bakit sila nanginginig sa warrant? So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.